Hello po mga kabunso, magandang buhay po sa inyo lahat. Andito na naman po tayo. Welcome back po to my YouTube channel. So yan po mga kabunso, ngayong araw pong ito, ibibigay ko po sa inyo yung part 2 at saka part 3 ng ating pong untold story ng ating pong mga kabunsuhan, ng ating pong mamigs yan. At ang gusto ko pong i-shoutout at ang sumulat po nito ay si Rizalyn Alcantara. Rizalyn Alcantara, shout out sa iyo and thank you so much for giving me the opportunity and permission na ma-post and ma-publish ito sa aking channel. So, thank you so much to you, Rizalyn. God bless you. At napakahusay ng pagkakagawa mo. Thank you so much. Keep safe always and God bless. And also mga kabunso, babasahin ko po sa inyo ang part 2 at saka part 3. O part 2 na lang po muna kasi sobra pong haba nito. So, babasahin ko po sa inyo yung part 2 na ginawa po ni Rizalyn. Ito po yung kasunod. But para po masundan ninyo yung prologo, pakiwatch po yung aking unang pinost na yung sulat o liham sa kay Sapsap at saka kay Supsop. Nandito po sa unahan ng aking channel para po masundan ninyo. Ito pong babasahin ko sa inyo ay part 2. So, yan po mga kabunso. Maraming salamat po. At ang prologo po natin para po masundan ninyo, nagkahiwalay po sila at nalaman nga po ni Bunso na ikakasal na si Mahal. So, yun po yung pinagtapusan na ng chapter 1. So, nandito na po tayo sa chapter 2. Ibibigay ko po sa inyo ang chapter 2 mga kabunso. So, pinamagatan pong tadhana. So, yan. Sabi po dito sa chapter 2, mahal na mahal kita, alam mo yan, ngunit ang puso ko ay hindi ko kayang diktahan. Kahit masakit, tinanggap ko na wala ka na sa akin, mahal. Ngunit umaasa na sana muli kang bumalik sa akin. Ang sarili ko ay hindi na maintindihan bakit sobrang sakit para sa akin. Bakit sobrang sakit na malamang ikakasal ka na. Gustong gusto kitang ipaglaban at bawiin sa kanya. Ngunit huli na dahil kasal ka na pala. Ano pa ang laban ko sa kanya kung ang papel na itinakda ay meron ng pirma? Na halos araw-araw ay umiiyak ako. Bakit sobrang sakit nang iniwan mo na ako, mahal? Pinabayaan kita at hindi sinuyo, kasalanan ko kung bakit ka lumayo. Sisihin ko man kung bakit ka lumayo. Sisihin ko man ang sarili ko, wala na akong magagawa. Kundi ang tanggapin na siguro hindi tayo ang tinadhana. Isip at puso ko ay laging nagtatanong bakit hinayaan ko na lumayo ka noon. Kapiling sana kita, bakit kasi napunta ka pa sa iba? Ang sakit at panghihinayang ang aking nadarama. Ang kabiguan ay aking naranasan. Nilibang ko ang aking sarili upang ikaw ay aking makalimutan. Ngunit bakit ang hirap pa rin sa akin na kasal ka na, mahal? Ibaling ko man ang pagtingin at atensyon sa iba, ngunit bakit ikaw pa rin, mahal, ang aking nakikita? Ang sinisigaw ng puso ko ay laging ikaw. Ikaw lang at wala nang iba pa, mahal. Hindi ko magawang alisin ka sa aking puso't isipan. Kahit nahihirapan ako, aking nilalabanan. Ang sakit at kabigo ang aking nararanasan, hindi na ako umaasa na babalik ka pa sa akin dahil kasal ka na sa lalaking pinagpalit mo sa akin. Ano pa ba ang laban ko kung pagmamay-ari ka na ng iba? Lagi ko na lang hiniling sa ating Panginoon na sana masaya ka na sa piling niya. At sana alagaan ka niya at huwag pabayaan. Kakaiyak naman to. Unti-unting tinatanggap ko na hindi ka na babalik sa akin, mahal. At hindi na nangarap na muli pa tayong magkapiling. Dahil kasal ka na at yun ang totoo. Wala na akong laban pa sa papel na hawak niya sa iyo. Tinanggap ko na maluwag sa aking dibdib kahit nasasaktan ako. Umaasa na baka masaya ka na sa piling ng ibang tao. Naging abala sa lahat ng racket na pinupuntahan ko. Hinayaan ang sariling maging abala sa mga trabahong ginagawa ko. Trabahong pamilya, kaibigan, yan ang naging buhay ko. Nawala ng kasiyahan ng buhay ko mula nang nawala ka sa piling ko, mahal. Dahil sa iyo ko lang natagpuan at naramdaman ang kasiyahan nag-uumapaw sa aking puso. Naalala ko pa rin ang saya natin, kung paano ka maglambing sa akin at kung paano mo ako pasayahin.
at patawanin. Patuloy kong hinanap ang buhay ko na wala ka. Hanggang naisip kong magtayo ng sarili kong negosyong pabango upang mabaling ang atensyon ko sa mga gawaing magiging abala ko. At maging sa ating mga kaibigan na naging karami ko, sila ang nilalapitan ko sa panahong nalulungkot ako. Hanggang isang araw nagkaroon ng party at kasiyahan at kasama ka doon, mahal. Lahat tayong talent na manager natin ay magkakasama sa kasiyahan ng ating dadaluhan. Kaba sa dibdib ko ay aking naramdaman hanggang hindi na ako mapakali. Habang hinihintay kita hanggang dumating ka na at nakita na kita, ang saya ng aking puso ay hindi maintindihan, nasa malayo ka. Pero tinatanaw kita, naririnig ko na ang mga tawat halak mo. Muli kang nagbigay saya sa mga taong nakakasalamuha mo. Gustong gusto na kitang lapitan, ngunit nangunguna ang kaba sa dibdib ko. Hanggang tanaw lang ang nagawa ko sa iyo, bigla kang lumingon at nakita mo ako, na tila ba pareho tayo ng nararamdaman. Hinahanap kita at hinahanap mo ako. Hanggang mawala ka sa paningin ko at hindi na kita nakita, kinabahan ako, akala ko umalis ka na. At hindi man lang kita nakausap na kumusta. Ngunit paglingon ko, nasa likod na pala kita. Ang bilis ng tibok ng puso. Hindi ko alam kung paano kita kakausapin at kukumustahin. Nakikipagtawanan ka na sa mga kaibigan natin hanggang tinawag ako ng isang kaibigan natin at sinabing, bakit hindi pa kita nilalapitan? Gumawa siya ng paraan para mapalapit niya ako sa iyo. Hinatak niya ako sa iyo papalapit sa harapan mo, sabay tawa at sinabing, ito na ang attorney mo, mahal. Napatawa ako sa sinabi ng kaibigan natin. Babatiin sana kita, ngunit inunahan mo ako, kumusta ka na? Yan ang tanong mo sa akin. Sinagot kita na okay lang ako. Ikaw, kumusta ka na? Nakangiting tanong ko sa iyo at sinagot mo ako na okay lang ako. Unti-unting sumaya ang pakiramdam ko, nabati na kita, ang kabay unti-unting nawala sa dibdib. Muli kong narinig ang mga tawa't halakhak mo habang kaharap kita. Ramdam ko na masaya ka sa mga oras na yon. Samantalang ako, pinipigilan ko ang sarili ko. Ayaw ko ipalata na miss na kita, mahal. Lagi lang ako nakatitig sa iyo habang masaya kang tumatawa. Ayaw ko nang matapos ang gabi ng kasiyahang ito. Yun ang sabi ko sa aking sarili. Habang lumalalim ang gabi, kasiyahan ay unti-unting patapos. Ang mga yon ay unti-unting nauubos hanggang sa iilan na lamang ang natira. Ang mga mata ko'y nakatutok lang sa iyong mukha. Ang dami kong gustong tanong at sabihin sa iyo, ngunit hindi ko magawa. Matatapos na ang kasiyahan, pero ang mga gusto kong sabihin at itanong sa iyo ay nasa akin pa ring isipan. Hindi ko magawang kausapin ka dahil sobrang saya mo lang ng mga oras na yon. Kaya wala akong pagkakataon na makausap ka kung paano kita nakilala noon, ganun ka pa rin ngayon, masayahin at magpapatawa ka pa rin sa mga kaibigan natin. Kasiyahan ang lagi mong binibigay pag andyan ka, kasiyahan at ngitian sa aming mga labi ay hindi nawawala. Yan, mahal, ang sobra ko namimiss sa'yo. Ang pagbibigay mo ng kasiyahan sa akin. Habang tumatawa at nagpapasaya ka, nakatitig lang ako sa iyong mukha. Hanggang sa matapos na ang kasiyahan at magpaalam ka na, mauuna na ako, yun ang sabi mo. Sinagot kita ng, magkikita pa ba tayo? Kakasakit naman. Oo naman. Nakangiting sagot mo sa akin. Hatid na kita, tugon ko sa iyo. Si tatay ang maghahatid sa akin. Sasama ka? Tanong mo sa akin. Oo, sasama ako, sabi ko. Sa'yo? O sige, sagot mo sa akin. Sa sobrang sayo ko, hindi ko napigilan ang sarili ko. Hinawakan ko ang kamay mo. Sabay sabing salamat, kakargahin na kita. Kinarga kita dahil sabik na ako sa iyo. Nakangiti ka lang sa akin habang naglalakad tayo. Bigla ka na tahimik at ganun din ako. Habang karga kita, tahimik lang tayong dalawa. Hanggang makarating tayo sa sasakyan, sa loob ng sasakyan ay may magpapatawa ka na para na sa kwentong puro kalokohan. Dahil ganun ka mahal. Gusto mo lagi ka lang nagpapatawa, nagpapasaya. Hindi pa rin ako nagkaroon ng pagkakataon na kausapin ka. Hanggang makarating na tayo sa inyo.
Muli kong hinawakan ang kamay mo, sabing sorry mahal, sabay yakap sa'yo. Yan ang gustong-gusto kong sabihin sa'yo kanina pa. Bakit ka nagsasorry? Sabi mo sa akin. Hindi na ako nakasagot dahil nagbukas na ng gate ng bahay niyo. Wala na akong masabi pa at niyakap na lang kita na mahigpit. Sabay halik sa iyong pisngi. Wala na akong nasabi kundi ingat ka mahal. Salamat attorney. Salamat tatay sa paghatid niyo sa akin. Next week pasyal ulit kayo sa Marikina. Yun ang sabi mo sa amin. Nagulat ako. Sabay sabing sige, hintayin ka namin. Binaba kita ng sasakyan, hawak ng iyong mga kamay. Kumakaway at nakangiti ka sa amin habang papalayo kami sa iyo. Ang saya ko ay hindi maintindihan. Muling bumalik sa akin ang saya noong unang araw na magkilala tayo. Habang pabalik kami sa bahay, may natanong ako sa manager natin. Okay lang ba si Mahal sa asawa niya? Tanong ko. Sagot niya sa akin, siguro. Dahil wala naman kahit na anong sinasabi sa akin si Mahal. Ang alam ko, ayaw niya daw munang tumanggap ng trabaho lalo na sa malayo. Dahil ayaw ng asawa niya. Hindi ko na siya tinanong kung bakit. Basta ang sabi ko na lang, pag may racket na malapit, kukunin ko siya. Yun ang sabi ni Tatay Jet. Sagot sa akin ng manager natin. Napaisip ako kung bakit, pero inisip ko na lang na bakit ayaw lang ng asawa na mapagod ka na malayong trabaho. Nakarating kami sa bahay na lumilipad ng isip ko. Tinandaan ko ang sinabi mo na pupunta ka next week. Hihintayin kita next week, mahal. Yun ang sabi ko sa aking sarili. Yan. So, yan po ang chapter 2. Ididiretso ko na po. Thank you so much, Rizalyn. Ididiretso ko na po yung chapter 3. Para naman po, dire-diretso na po tayo. Ano po? Yan. Para po hindi po kayo mabitin. Ayan. Ito po pinangmagatang tadhana. Ito po yung chapter 3. Nakarating kami sa bahay ay hindi ko namamalaya ng isip ko ay lumilipad. Habang kami nasa daan hanggang makapasok na sa bahay ang isip ko, ay lutang pa rin ako makapaniwala. Muli tayo nagkita mahal, walang mapagsidlan ang saya sa puso ko kahit sa una ay may kaba sa dibdib ko. Hindi makapaniwalang mahahawakan ko muli ang mga kamay mo. Sinasabi ni Bunso sa kanyang sarili. Makakarga at mahagkan kang muli ay kasiyahang nag-uumapaw sa puso ko. Ang saya sa puso ko, hindi ko maintindihan. Hindi man tayo nakapag-usap ng maayos, maging masaya naman ako mahal, lalo na nung sinabi mong papasyal ka ulit next week sa bahay. Mas naging masaya ako dahil alam ko na muli magkikita tayo. Yun ang sabi ni Bunso sa kanyang sarili. Yan. Nangawit ako. Sandali po ha. And then madaling araw nagising pa ako. Hindi ako makatulog sa sobrang galak sa nararamdaman ko. Hanggang sumapit na ang umaga na halos 1 oras lang ang tulog ko habang nagkakape. Bigla na lang ako napapangiti. Naalala ko ang yakap at halik ko sa'yo. Ang ngiti sa labi ko ay hindi mapigilan. Masaya ako mahal. Ako yun ang dahilan. Alam ko na muli tayo magkikita gaya na sabi mo. Hihintayin ko ang araw na yun, mahal, ang araw na muli magkikita tayong dalawa. Hindi ko maintindihan na nararamdaman ko. Alam kong mali, ngunit yun ang sinisigaw ng puso ko. May asawa ka na, hindi ko makakalimutan. Ngunit bakit ang puso ko ay patuloy kang minamahal? Nakalimot na sana ang puso kong sarado na. Ngunit na magkita tayong muli, napukaw ng hindi ko pa namalayan. At kahit anong pinipigilan ko ay magawang pigilan, hindi mo ko magawang pigilan. Ay hindi na maintindihan. Muling tumatakbo ang aking isipan. Ang pagtibok ng puso ay muli kong naramdaman. Ngunit bigla kong naisip na hanggang pangarap na lang kita, mahal. Mahal, bigla kong naalalang meron ka ng ibang mahal. Ganun pa man, masaya ako. Masaya ako kahit magkaibigan na lang tayo. Kahit magkaibigan lang tayo ay masaya na ako. Huwag ka lang lumayo sa akin tulad ng ginawa mo noon. Kahit kaibigan na lang, maipararamdam ko sa iyo ang aking pagmamahal. Ipaparamdam ko sa iyo na mahal kita at kaya kitang alagaan. Lumipas ang ilang araw bago sumapit ilang linggo, naiyak ako dito, disappoint na.
Pararamdam ko sa'yo na mahal-mahal kita at kaya kitang alagaan. Dito parang nahantig ang puso ko. Lumipas ang ilang araw bago sumapit ang ilang linggo. Tinandaan ko ang sinabi mo na muling babalik at magkikita tayo. Hanggang sa dumating na ang sinabi mong pinaghandaan ko ang araw na yun, mahal. Pinagluto kita ng pagkain gusto mo, bumili ako ng bulaklak at chocolate na paborito mo. Hindi ako mapakali habang naghihintay sa'yo, excited at masaya yon. Yun ang nararamdaman ko. Hanggang sa dumating ng sasakyan ng manager natin, excited na ako upang kayo aking salubungin. Lumabas ako ng bahay upang salubungin ko kayo. At umasang kasama kanya, mahal. Ngunit bakit mag-isa lang siyang bumaba ng sasakyan? Bakit wala ka? Bakit hindi kanya kasama? Asan si mahal? Tanong ko sa kanya. Hindi ko pa nasusundo. Tinatawagan ko siya pero hindi ko makontak ang cellphone niya. Nag-text na din ako pero hindi siya nag-reply. Nagtataka nga ako. Ngayon lang hindi nag-reply si mahal sa mga text ko, sagot sa akin ng manager natin. Kinabahan ako na parang may kung anong pag-alalang pumasok sa dibdib ko. Puntahan na lang natin si mahal, yun ang sabi ko. Try ko ulit tawagan, pag hindi makontak, puntahan na natin, sagot sa akin ng manager. Yan. Sige, sagot ko, nakailang tawag na kami pero hindi na talaga makontakan. Hanggang sa magpasya na kaming puntahan ka na sa inyo. At noong makarating kami sa bahay mo, parang walang tao. Kumatok si manager at kumatok na rin ako. Kumatok kami ng kumatok, ngunit walang taong lumalabas. Siguro mga 1 oras kami naghintay, ngunit wala talaga. Ang iniisip na lang namin na baka may pinuntahan kayo mag-asawa. Dahilan kung bakit wala ka, hanggang sa makauwi na ulit kami sa bahay. Kahit ilang text wala kang reply, umuwi kami na nag-aalala sa'yo. May kaba sa dibdib ko na hindi ko maiwasan, hindi ko naintindihan ang aking sarili. Sobrang pag-alala aking nararamdaman. Ewan ko ba kung bakit gano'n na lang ang kaba sa dibdib ko. Nag-alala ako sa'yo. May kung anong kaba ang pumasok sa dibdib ko. Asan ka na, mahal? Okay ka lang ba? May nangyari ba sa'yo? Yan na lang ang palaging tanong at tumatakbo sa isip ko. Hanggang sa sinabi ng manager natin, pag hindi pa makontak si mahal bukas, babalik ako sa bahay niya. Ang sabi sa akin ni manager, sige, sagot ko sa kanya, tawagan mo ako kung sakali makita o makausap mo na siya. Sagot ko sa kanya hanggang sa lumalim na ang gabi. Ang mga pagkain inihanda ko sa iyo para sa iyo, pinakain ko na sa mga kaibigan natin na kasama ko sa bahay. Ang bulaklak at chocolate naman ay tinago ko sa aking kwarto. Sa pag-asang baka sakaling bukas magkita na tayo. Hindi ako makatulog, ang laman ng isip ko ay ikaw. Nakarelate ako dito sa ano to Parang nakakalungkot Nagtatanong ako sa sarili, saan ka na ba, mahal? Patuloy ang kaba ng dibdib ko, para bang may nangyayaring hindi maganda. Kinabukasan paggising ko, wala na ang manager natin, umalis na siya. Tinawagan ko siya para tanungin ko, nag-text ka na sa kanya? Hindi pa. Pero pupuntahan ko ulit sa kanila, baka sakaling nakauwi na siya. Sagot niya sa akin, babalitaan mo ako kung sakaling makita mo si mahal, yun ang sabi ko. Hanggang nag-text sa akin si manager, walang pa ring tao sa inyo. Asan ka na, mahal? Nag-aalala ang tanong sa isip ko. Muli ako nag-aalala at sobrang nag-iisip ko, nasaan ka na, mahal? Hanggang sa tumawag sa akin na manager natin. Pupunta daw siya sa bahay niyo sa Tandang Sora, sa pag-asang baka nandun ka. Nag-antay ako ng tawag galing sa manager natin hanggang sa sumapit ang dapit hapon at magdidilim na. Sa aking pag-aantay, napaisip ako sa sinabi sa akin ng manager natin nung gabing hinatid ka namin, na ayaw ng asawa mo na lumayo ka at tumanggap ng trabaho. Inisip ko na baka dahil sa pagpunta mo sa party natin, nag-away kayong dalawa. Ayaw ko mag-isip ng kung ano-ano, kaya mas pinili kong ikalma ang sarili ko. Okay lang si mahal, yun ang sabi ko sa aking sarili, hanggang sa tumawag na sa akin si manager. Kumusta, nariyan ba si mahal? Tanong ko sa kanya. Wala din siya dito sa Tandang Sora, sabi niya sa akin.
Asan ka na, mahal? Bakit sa bahay niyo wala ka? Tanong ulit sa aking sariling patuloy nag-aalala sa iyo. Hanggang sa makabalik na uli ng bahay si manager at makapag-usap kaming dalawa. Ano ang sabi ni tita, mahal? Tanong ko sa kanya, wala si mahal doon at hindi din daw umuwi sa kanila. Kahit sila ay nag-aalala din kay mahal, hanggang sa sinabi ng kapatid mo na hahanapan kanila ng mga kaibigan mo, baka sakaling makita kanila doon. Nag-alala na rin siya sa mga oras na yun hanggang kinabukasan. Hanggang hapon, nag-text ang kapatid mo sa manager na nakita ka na daw nila sa bahay ng isang kaibigan mo, sinundo ka nila at iniuwi ka sa inyo. Para akong nabunutan ng tinik sa puso kung nalaman kong nakita ka ng mahal. Ngunit bigla ako napakaisip, bakit ka nasa bahay ng iyong kaibigan? Asan ang asawa mo? Bakit at ano ang dahilan? Tanong sa aking sarili. So mga kabunso, yan, ito po yung chapter 2 at saka chapter 3. Hawak ko na po yung chapter 4, pero susunod na lamang po kasi sobra na pong haba, baka po mainip naman kayo. So mga kabunso, yan na po. Maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo. Hiling ko po sa inyo na suportahan po natin si Bunso Glemma Migs Molino. Panoorin po yung kanyang mga video at wag na wag pong i-skip ang harang. Yun na lamang po yung magiging tulong natin sa kanya. Ano po? So yan po mga kabunso. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo palagi. I would like to say thank you also kay Rizalyn Alcantara sa napakagandang kwento at imahinasyon na pagkakagawa mo sa untold story ng Mamigs na which is totoo. Thank you so much. Napakagaling. Hanga ako sa pagkakagawa mo, Rizalyn Alcantara. I will salute you and thank you so much sa permiso na binigay mo para i-publish ko ito sa aking YT channel. So maraming salamat sa iyo, Rizalyn Alcantara, and thank you so much. Maraming salamat po sa inyo mga kabunso. Sana po hindi po kayo magsawang sumubaybay sa aking pong channel. Ingat po kayo palagi at wag na wag po kayong wag na wag niyo pong papabayaan ang mga sarili niyo. And of course, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel, please hit the notification below. Pakipanood na po yung mga video, hit the like po para po updated po kayo sa akin po mga pinopost at para po makasubaybay po kayo. Maraming salamat po mga kabunso. Thank you so much po. God bless you po, and then ingat po kayo palagi at lagi po nating suportahan si Bunso Glemma Migs Molino. Tandaan po natin, Mamigs po, solid po tayo, solido hanggang dulo. Yan, ang support po natin kay Bunso ay palagi pong hanggang dulo. At nakikiusap na rin po ako sa inyo. Suportahan po natin ang channel ni Mahal. Although si Sir Jason po yung nagpapalakad nun ngayon so far. But paabutin na po natin ang 1 billion bago po mag-Valentine. Yun po ang hiling ko sa inyo mga kabunso. Kasi syempre nakikita po natin na hindi po masyadong tumatakbo ang bahay ni Mahal. Suportahan po natin. Alang-alang man lang po kay Bunso Glemma Migs Molino. Suportahan po natin ang channel ni Mahal Normito Serrero. Yun po ang hiling ko sa inyo mga kabunso. Yan, maraming salamat po sa inyo mga kabunso. Ingat po kayo. Magandang buhay po sa inyo lahat. God bless you po. Ako po ang inyong lingkod, si Leslie. So I will say bye-bye. Thank you so much.